Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, yung problematic child ni Digong Duterte. Nagbigay po ng kanyang pahayag dahil po na-reject. Again, rejected po ang kahilingan ng kanilang kampo na i-interim release ang kanilang tatay nilang karton na sa dahig. Mabuti pa yung tatay nilang karton nakakalabas kasi karton lang naman eh. Pero yung totoong Digong, yun, hindi makalabas-labas. Hindi mai-interim release kasi kalokohan sa kagagawa na rin ng kanyang kapatid na Vice Presidenting Tokmol sa mga pinagsasabi nito. Nagamit po yung isa sa mga sinabi ng Tokmol na Vice Presidente tungkol sa i-jailbreak daw di umano yung kanyang ama. O ayun, nagamit. So, forever sa kulungan. Pero yung kanyang kapatid naman na congressman na may 51 billion man na mahilig sa pokpok, nagbigay po ng pahayag at nagbabanta pa at may dinamay pang ahensya. Talagang nag-a-accuse siya mga kababayan at ulitin ko, nagbabanta po. Okay, at the same time, sinabi po ng pamunuan ng Kamara de Representantes, wala kaming panahon sa isang congressman na meow-meow ng meow-meow. Tablado po si Congressman meow-meow na magsumite ng impeachment trial. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong problematic child ni Digong, ang kanyang panganay na may 51 billion at yot-yot lang ang alam. Yot-yot pa sa pokpok. Okay, nagbabanta po siya sa sobrang galit niya. Ha? Biruin nyo ha. Sabi natin, when emotions are high, intelligence is low. Dinamay niya pa ang isang foreign agency, no, tungkol diyan daw sa kinasasapitan ng kanyang ama. Ayan po sa balita ng politiko. Gross miscarriage of justice. Duterte camp to appeal ICC rejection of interim release. Sabi ni Pulong. Opo, sinabi po yan din ng abogado ni Digong. Mag-aapila sila. O baka naman sa apila nila, gagamitin naman nila ngayon yung kondisyon ng tatay nila na may cognitive problem. At baka isama pa yung Senate resolution. Ay no. Lalong mapapahamak si Duterte dyan sa Senate resolution ninyo. At lalong mapapahamak dahil tipong nagsisinungaling lang kayo sa mental health ng inyong tatay. Kasi sinabi po ni Trillanes na hindi naman totoong nahimatay si Digong, bumagsak si Digong, hindi niya na alam yung pinag-uusapan o nang nangyayari. Kasinungalingan mga kababayan. Gawa-gawa lang ng Duterte family. O eto po, Davao City Representative Duterte has blasted the ICC's decision denying his father, former President Digong Duterte, bid for interim release, saying it was a miscarriage of justice. Talaga? Katarantaduhan ninyo eh. No? Katarantaduhan lalo ng kapatid mong Vice President. Akala nyo mababraso nyo ang mga hurado. Akala nyo may power kayo sa ICC. Hoy, mga sampid lang kayo dyan. No? Mga garapata kayong nagwawala dyan. Pinapahiya nyo pa ang mga Pilipino. Nakakahiya po kayo. No? Hindi na nga kayong mga purong Pilipino. Ha? Nilalagay nyo pa kami sa kumunoy ng kahihiyan, mga buwisit. According to the former president's son, they would appeal the ICC decision, allaying concerns that he might escape trial or intimidate witness if freed. Naku, wag nga kayong magsinungaling. Tignan ninyo, yung nangyaring September 21 na kaguluhan dyan. Sabihin nyo mga Duterte supporter yan o ano. Diba?
meron pa ring power si Digong. Meron pa rin siyang clout, may impluwensya pa rin, kaya hindi pwedeng pauwiin yan. Ang gusto nyo, pauwiin pala sa Pilipinas eh. Hindi pala i-house arrest eh, di ba? Ang gulo-gulo ninyo. Kaya pero totoong lumabas ang hangarin ninyo, mauwi nyo siya sa Davao. Eh, mauuwi nyo siguro yan pag yan ay alikabok na lang sa hangin. Okay, quote, "This decision is a gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law." Ha? Huh? Marunong ka pa? Diyan sa International Criminal Court? Ibig sabihin, di sila gumamit ng batas? Ibig sabihin, hindi mga abogado yan mga yan? Kasi nga, hindi pabor sa inyo ang desisyon. Kaya ngayon, binibira mo ang mga hurado sa ICC. Sino ka? Anong karapatan mo? Ha? Ikaw ba ang may jurisdiction sa ICC? Wala. No? Paano mo nasabing miscarriage of justice? Ha? Anong panuntunan ng ginamit? Base sa mga ebidensya. Mga kalokohan ninyo, lalong-lalo yung sinabi ng kapatid mo. I-jailbreak na lang ang tatay mo? O yun na lang eh. Yun ang gusto nyong gawin. O ibig sabihin, hindi talaga pwedeng pakawalan si Digong kasi once na interim release house arrest, itatakbo ninyo. Gonggong. It is a political cheater. Ibig sabihin, na-impluwensyahan ng politika yung mga hurado. Patunayan mo. Diba? Patunayan mo. Wala naman kayong ibang maibato kundi political prosecution. Political persecution. Political attack. Ngayon naman, political cheater na. Eh, hindi naman sila apektado ng politika ng Pilipinas eh. It is by evidence, sabi nga nung spokesperson ng ICC na si Abdallah, the judges go by the evidences presented, by the witnesses account. Oh, paano naging politika yun? Anong kinalaman yan? Ha? Diba? Kayo lang yun mga Duterte kasi hindi nyo mabraso ang nasa ICC. Kasi wala kayo sa Davao City. We'll appeal. We'll fight this by the book. And by the grace of the Almighty, my Father will go home to his beloved Philippines. So, tignan ninyo. Ha? Iba talaga intensyon, mga kababayan. Yang house arrest na yan, ang intensyon ay talagang itakas si Digong pauwi ng Pilipinas. Yung sinasabing meron ng bansang gustong tatanggap kay Digong, kung sakali mang meron, halimbawa yung Netherlands umano, yan po yung latest, eh after na ipunta yan sa bahay, mag-antay kayo. 1 or 2 weeks, wala na yan sa bahay. Babayo na, nasa Davao City na yan, nasa loob na ng Colombo. Free as a bird si Digong. Lumabas ang intensyon eh. Diba? Ginamit nyo pa ang Senado na magpa-house arrest o nagpauto naman yung 15. Ang totoong intensyon, itakas si Digong. And by the book, sige, gamitan mo ng law kung anong kontrahin ninyo, magbigay kayo ng maayos na paliwanag sa inyong appeal. Ha? He said his father, 80-year-old, is not a flight risk and is being persecuted for politics. Maniwala kami sa iyo. Yun lang ang panlaban ninyo, politics. Nasaan yung mga witnesses, yung ebidensya? Nasaan yung mga account ng mga pamilya ng biktima? Politika ba yon? O ibig sabihin yung pananakit mo sa bugaw. Pag kinasuhan ka, politika din yon. Yung video na pinakitang ikaw ay nakikipaglaplapan sa pokpok. Ha? Yung kitang-kitang meron kang dalang kutsilyo. Sinasaktan mo yung bugaw. Pag kinasuhan ka, politika din yon. Ganon ang hustisya sa inyo. Pag kayo natatrial, dadalhan ng kaso sa korte, politika. Kaya naman pala walang uusad na kaso eh. Pamumuliti. Kaya anong ginawa nyo ngayon kay Rimulya? Diba, sinampahan nyo ng mga kaso, ano ginagawa ninyo? Pamumuliti ka, gonggong. Ha? Ito ibig sabihin yan. Kung hindi convenient sa kanila, ito ang sasabihin nila. Political persecution, political prosecution, political theatrics, political whatever. Basta may kaakibat na politika. Pero pag sila naman, hindi. Ano nga yan eh, naaayon sa batas yan. Okay yan. Wala nga due process sa inyo, di ba? Hindi nga kayo naniniwala sa human rights, tapos sa inyo, bibigyan kayo ng ganyan. Talaga, oh. Ha? Nakakahiya. Ito pa sabi niya mga kababayan, quote,
He is much loved in his own country. Nek-nek mo, kayo-kayo lang yun, taga Davao lang. At probably Cebu, oo. That he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. Dahilan lang yun. Walang majoryang Pilipino nagmamahal sa tatay mong kriminal, bastos, binastos ang Diyos, manyakol at magnanakaw. Ha? Pulong meanwhile warned his father's kidnappers, even accusing the US CIA of involvement. O, tingnan ninyo. Ha? Ito po yung pagbabanta niya. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. O, aba, ayan na po. Magbabayad daw kayo, kayong mga nang-kidnap. Sino mga nang-kidnap? Si Pangulong Marcos, si Torre, ha? Yung mga PMP, si Rimulya, si Jombic Rumulya, si Marbil, ha? Kayo po dyan, nakumidnap daw kay Digong. Pati kasama ang CIA. Pagbabayarin niya kayo, ano gagawin mo? Eh syempre, kung yung kapatid na babae, sabi niya, huwag kang mag-alala ma'am. Nakakita na ako. May nakausap na ako. O di ba ganun din to? Huwag kayong mag-alala, kayong mga kidnappers, I will let you pay for this. Kayin ninyo. Ha? Kaya bantayan nyo si Pulong. Nagbanta na po. Magbabayad daw. Pagbabayarin niya lahat ng kumidnap sa tatay niya, ano gagawin niya? Dadalin mo sa korte? Quote, to the CIA, tama, CIA, who connived in this criminal act, my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have helped him in making him a martyr. Wow! Martyr daw yung tatay niya. Gagawin pang hero ng mga tokmol. O, pwede sa inyo, mga tokmol kayo, mga taga Davao City, sa kayo mga taga Cebu eh. 'Di ba? Sabi nga nila, Cebu is a Duterte County. Pagawa nyo ng rebulto doon. Oh, para makita nyo kung paano nyo inaangat yung magnanakaw, yung mamamatay tao. O, siguro mga pare-pareho kayo, birds of the same feather. The anger of his people, o sino yung people niya? Taga Davao? Sige. Of his baseless imprisonment might just worsen just as their love for him will grow bigger. Walang dating mga kababayan. Walang dating. Walang naniniwala sa'yo. Bakit? Ikaw nga may kaso ka ikaw nga wala kang morality. Wala kang moralidad. Wala kang integridad. Wala kang kredibilidad. Bakit? Video evidence lang Nanakit ka ng tao. Gusto mo nga pumatay ng tao Baka naman nagpautos ka ng magpapatay. Pumatay ka na ba ng tao? O isa pa. May asawa kang tao pero ano ginagawa mo? Nag-hire ka ng bayaring babae? 'Di ba? Example ba yan para sa mga kabataan? Tapos you have the audacity to say this? Na nagbabanta ka pa? That you will pay for this crime. Di kung crime pala, di magdemanda ka. 'Di ba? Ba't di mo dalhin sa korte? Puro kayabang, puro kadaldal para ka lang yung kapatid mo Barbie. Oo. O now, punta naman tayo dito sa Kamara de Representantes. Yung pong congressman na meow-meow dyan na taga Dasmariñas, Cavite, ipapa-impeach daw po ang Pangulong Marcos. Ano ang sabi dyan ng liderato ng Kamara de Representantes? Abante. Impeachment ni Kiko Barsaga laban kay PBBM. Tablado sa Kamara. Tablado. Tinabla ang congressman meow-meow. Puro kasi meow-meow. Mukhang walang substance yung kanya. Imbis na magtrabaho na lang, no? Trabahuhin mo yung distrito mo, punong-puno ng basura. Ikaw na basura lang ang nakaligtas. Bakit? Napunta ka ng kongreso No, yung pala basura ka. Oo. Hindi prioridad ng Kamara de Representantes ang napaulat na ihaaing impeachment complaint ni Congressman Meow-Meow ng Dasmariñas, Cavite. Isa sa isang panayam sa radyo, sinabi ni House Speaker Faustino D. III na maraming problema ang bansa na dapat unahin. Wala pa naman po kaming natatanggap pero alam nyo marami po tayong mga dapat asikasuhin. Kasama sa mga problemang ito ang pagbagsak ng presyo ng palay na umabot sa 8 kada kilo. O ayan.
nang humingi ng paglilinaw ang radio host kung ang ibig sabihin ay hindi uusad ang impeachment laban kay Pangulo. Ang sagot po ni Speaker Faustino D, yes, tama po yan. Basag. Hindi ko po nabalitaan na mayroon pala siyang planong mag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi priority ang impeachment ngayon sapagkat ang dami po nating hinaharap na problema ng ating bansa. Kiko Barsaga, kaysa sa impeachment ang inaatupag mo, atupagin mo yung lumalabas na mga video ng inyong kababayan dyan na sasakupan sa Dasmariñas, Cavite. Bumabaha ng basura. Ikaw nga yung nakaligtas eh. Bakit? Napunta ka ng ng Kongreso. Isang basura na ligaw sa Kongreso, nagmeow-meow pa. Yun laman pala ng basura na yon ay isang meow-meow. 'Di ba? Daming problema. Bakit yan pang gagawin mo, impeachment? Ang Pangulo nga naglabas ng corruption tapos gusto mo i-impeach. Ano? Ayaw mo maglabas ng corruption, katiwalian ng leader ng bansa? Bugok! Sira ulo! Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.